Kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga wala pa ring kuryente para hindi masayang ang mga pagkain sa refrigerator. Kasama na ang mga nanay na nag-iimbak ng breast milk para sa mga baby. Pero babala ng isang eksperto, pwedeng pagmula ng sakit ang pagkonsumo ng mga pagkain na iwan sa freezer kapag brown out. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ayon nga sa nakausap nating sanitation expert, mahalagang pangalagaan yung pagkain at inumin sa panahon ng kalamidad para hindi na ito maging dagdag perwisyo at maging sakit nga. Narito ang ulat. Problema pa rin ng marami ang brownout, nakakabit ng perwisyong hatid ng bagyong Glenda. Tapos na ang bagyo pero may rotational brownout pa rin dahil sa manipis na supply ng kuryente. Kaya ang restaurant na ito na nagtitinda ng ice cream, kailangan dumiskarte para hindi matunaw ang kanilang paninda tuwing walang kuryente. Lagyan po ng charyo lahat. Tapos po, ini-inform po yung manager at supervisor po ng store. Tsaka sila po nakikipag-usap sa supplier po kung ipo-pull out na po yung ice cream para po syempre hindi malugi. Mas makakapaghanda raw sana sila kung alam nila ang oras ng rotational brownout. Bukod kasi sa ice cream, may ilan din silang frozen food. Ang payo ng isang sanitation expert, wag na raw patagalin ng higit sa 24 oras sa refrigerator ang frozen food tulad ng mga karne at isda. Kapag brownout, hindi man daw agad nawawala ang lamig ng ref, posibleng lumago ang bakterya sa pagkain oras na bumaba ang temperatura. Ang potential hazard nun magkakaroon ka ng foodborne illnesses or possibly food poisoning, no? Lalong-lalo na sa chicken. Ang chicken ang pinakamaraming bacteria, especially if it's with salmonella. You will experience already pagtatai sa hapon. Sa isang emergency situation, kung ang frozen food umabot yung temperatura sa 4.44 degrees Celsius pababa, pwede pa raw itong ibalik sa freezer. Pero kung humigit na dyan sa mas mainit na mga level, wag na raw itong ibalik. At isa pang mahalagang paalala, para matiyak na ligtas ang pagkain, pwede naman daw amuyin o tignan, wag lang daw titikman. Hindi lang daw pagkain ang dapat bantayan. Sa panahon ng kalamidad, dapat bigyang pansin din ang tubig inumin. Kuha ka ng tubig from a well-known source. Let's say, kung in times of flooding, ang usapan dyan, if you can boil the water for 2 to 3 minutes or 3 to 5 minutes, bottled water have also a shelf life. So if it's just refilled water, maybe good for, pag nabuksan mo na yon, meron nang nilagay mo na sa bibig mo, therefore, without the presence of chlorine, tumutubo na po yung bakterya na yon. Ano man ang sama ng panahon, hindi rin hihinto ang pangangailangan ng isang sanggol para sa gatas. Kailangan paghandaan ng isang breastfeeding mom ang maayos na pag-iimbak sa kanyang gatas. During emergency situations, lagay nang nila sa isang cold container, isang clean container, and then make sure there's an ice pack before you feed your baby the milk. Taste it first yourself. So kung sour na siya, put it away. If there's a funny smell, if there's a strange color. Jessica, kung hindi nga nailagay sa ref, yung breast milk, ito itatagal hanggang 8 hours lamang. Balik sa'yo, ma'am. Okay, ang daming dapat alalahanin ng mga kababayan natin ngayon dahil kahit hindi brown out, no, sabi makakaranas o kahit hindi pa bumabalik yung kuryente ng marami nating mga kababayan. Yung mga may ilaw na, Bam, sabi mag-expect pa rin daw ng patay sindi dahil may rotating brownout pa tayo. Yung nakasaksak na ref, alam ko, delikado yan Kasi pag paasok ng kuryente muli, pwedeng mag-surge, pwedeng masira yung inyong ref. Maging sa amin, kanina pagising namin, bigla namatay na naman yung kuryente. Yung sa ganitong mga appliances, maswerte kung may mga surge protector. Pero kung wala, safety na lang, tanggalin yung saksak pag brownout. Hintayin na lang bumalik ang kuryente bago ulit isaksak. Okay, alam ko rin yung mga nangangailangan ng breast milk, Bam, maganda rin malaman nila. May mga breast milk bank at saka merong siguro yung mga swerteng nakapag-imbak ng marami at hindi sila nagkaroon ng brownout, okay pa yung breast milk. Alam ko merong network yan pwede silang mag-share ng breast milk. Yes, meron tayong network para dito sa mga breastfeeding moms. Pero kailangan alamin din na baka nawalan din ng kuryente yung mga banks, yung mga milk banks nito. At magandang tip din daw, lagyan din daw ng extender yung yelo sa pamamagitan ng asin para tumagal yung buhay sakaling nakapag-imbak ng breast milk. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.